Dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Inakusahan na naman nila si VP Sara na naglikha raw ng panik si VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito ngang napikon na lahat ng mga kalaban ni VP Sara. Napikon na itong mga bangag vloggers, napikon na itong mga taga-kongreso sa mga sinasabi po ni Vice President Inday Sara Duterte noong sinabi niya na ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Napikon lahat. May kanya-kanya na silang statement dito patungkol dito kay VP Sara. Bakit naman kayo affected, ha? Sobrang affected nyo kapag merong sasabihin itong si VP Sara. Bakit kayo galit na galit sa kanya? Kasi ang ilang mga kongresista tinuligsa na nila yung pagkasabi ni VP Sara na designated survivor. Sabi pa nga nila, mag-ingat-ingat raw itong si VP Sara sa kanyang mga sinasabi. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Kongresista lang kayo dyan pero nangingialam kayo sa Vice President? Ni hindi nga nangingialam si Presidente Bongbong Marcos sa kay VP Sara? Ito po ay may kaugnayan po dito sa napapalapit na Duterte, si Vice President Duterte na hindi dadalo dito sa SONA ni PBBM. Mamaya pag-usapan natin yan kasi ipagtanggol lamang natin itong si VP Sara sa mga kritiko, sa mga kongresista na kulang sa pansin. As you remember, what Panelo said, mga publicity seekers. Yan kasi nagpapapansin na alam naman natin this coming 2025, wala na, talo na kayo. Ay nako. Okay, pangalawa nating pag-usapan nga ito raw si Presidente Bongbong Marcos nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy, di ba, sa kanyang latest statement. Nagtapang-tapangan si PBBM, saksi naman tayo lahat doon, di ba? Pero tumitiklop sa totoong kalaban ng gobyerno. Ano ba yung totoong kalaban ng gobyerno? Bakit tiklop ang bibig mo, Mr. President? Pero kung si Pastor Apollo Kibuloy, ang tapang-tapang mo. Mamaya ipapakita ko yan, bakit nangyari yan, okay? So, pangatlo nating pag-usapan, umalis ka sa pagkapangulo. Yan ang sabi ni Ka Eric. At bumalik ka na sa private life, Mr. President. Kasi, ayaw mo kasi, ayaw kang, kasi ang hilig mong magpapaliwanag sa mga issues ngayon regarding on sa mga kaalyado ni Duterte, itong si Kibuloy, ang hilig mong magpapaliwanag kung ano-anong mga paliwanag mo. Pero kung tatanungin ka, nung panahon doon sa PIDEA Leaks, tiklop ang bibig mo. Ano ka ngayon? Ang hilig, ito kasi yung klaseng tao na kapag siya na ang punteriya, patiklop-tiklop na yun ang bibig. Pero kapag yung ibang tao yung nadidihado, ano kaagad? Ang kati ng bibig mo, Mr. President. Pero kung yung PIDEA Leaks yung pag-uusapan, tatawa-tawa ka lang. Diba? We're just being fair here. Kapag tatanungin ka patungkol po kay Kibuloy, dapat makati ang bibig mo. Pero kung dapat tatanungin ka rin patungkol po dyan sa PIDEA Leaks na involve yung pangalan mo, dapat makati rin yung bibig mo. Diba? Pero so much with that, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po ako na i-like mo na at i-share itong ating video at itong ating live para guys, kakalat itong sa taong bayan, makatulong kayo na aabot ito sa mga maraming audience, no? Na ma-aware yung ating mga kababayan natin sa ating opinion po sa nangyari sa ating lipunan. Okay? So sabay-sabay nating i-like at saka i-share ang ating video sa Facebook at YouTube. Like and share muna guys. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe na mga laging nanonood dito para you will be updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay, so sabay-sabay natin i-follow at saka i-subscribe. Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba? So, eto. Simulan natin itong mga bangag rin na mga kongresista. Bangag na kasi yung pag-iisip tinutuligsa ang mga pahayag dito ni VP Sara. So, napipiko na lahat. Akala ko ba laos na si VP Sara? Kasi sabi ng mga bangag vloggers, mga Ensaymada vloggers, laos na raw si VP Sara, laos na raw ang mga Duterte. Pero, bakit pinapansin nyo ang mga statement ng mga Duterte? Especially if si VP Sara na ang magsasalita, bakit pinapansin nyo? Bakit kayo nawiwindang at napipikon kay VP Sara?
Ito, yung balita, panoorin natin. Pasok. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga Uy! Evangeline Gonzalez, maraming salamat po sa 8 Hong Kong dollars. Ma'am Evangeline, maraming salamat. Patikim naman ang niluluto nyo dyan. kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Maraming salamat po, Ma'am Aki, sa always nyong panunood dito. Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sabi dito ni Pangga Mercy, Kuya Donmar, gusto kong magpadala ng super chat. Pero bakit ayaw pumasok doon na lang kaya ako magpadala sa GCash mo kung okay lang sa'yo? Alam nyo guys, kung if you have a problem na magpakulay kayo, kung gusto nyong magbigay sa akin na hindi matuloy, it's okay guys. Okay lang ako, no? If may technical problems, wag nyo na akong bigyan ng pakulay. It's okay lang talaga sa akin. Okay? So, dapat happy lang talaga tayo, okay? Ma'am Pangga Mercy, baka magpatulong ka na lang, no? Ng sa mga yung mga teki ninyong mga apo dyan o mga kakilala nyo. Pero kung magpa-Gcash ka sa akin, tawag dito si Ma'am Pangga Mercy, it's okay lang Ma'am Pangga Mercy, hindi naman ako talaga nang hihingi sa inyo. Kung itong feature sa YouTube na pwede kayong magpakulay, wala kasi akong magawa dyan kung magbibigay kayo sa akin, no? Kaya ang response ko in return sa inyo talagang magpapasalamat ako sa inyo. But it's not a requirement sa mga lahat ng nanonood dito sa Donmar TV. Kung magpakulay man kayo o hindi kayo magpakulay, it's okay. It's okay. No problem guys. Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, Sabi nila, hindi raw biro ang sinabi. Kasi buong akala nila nagbibiro si VP Sara. Yun ba ang ibig sabihin ninyo? Dahil tinuligsa nyo si VP Sara? Ang kakapal ng mukha nyo? Inakusahan pa nila si VP Sara na nagbibiro sa sinabing designated survivor? Bakit? Kung sasabihin niya ni kung sasabihin niya ni VP Sara yung totoo yung designated survivor na yan, bakit kayo magagalit? Bakit kayo napipikon dyan? May punto naman si VP Sara eh. Kayo lang talaga ang madumi ang isip. Hindi nyo matanggap-tanggap na hindi dadalo si VP Sara. Tapos ngayon sasabihin nyo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, VP Sara. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Mga congressman lang kayo, tapos pagsasabihan nyo ang vice president? Kapal talaga ng mukha nyo, hindi nga nagsasalita si PBBM eh. Quincy, ganyan na ba kakitid ng utak ng mga congressman? Correct. Sarkasam lang ni VP Inday, napapraning na sila. Ganyan sila eh. Pati joke ni VP Sara, big deal na kaagad. Halatadong mga guilty. Correct. dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Right Inakusahan na naman nila si VP Sara na naglikha raw ng panik si VP Sara. Bakit bothered kayo? Mga congressman, bakit bothered kayo sa sinabi ni VP Sara? Malinis naman ang kanyang intensyon doon. May punto naman siya doon. Wala naman siyang sinabi na may banta. Kayo rin lang naman ang nag-isip niyan. Di ba? Kayo lang ang nag-isip. Fernando Pilazo, new subscriber ako, Sir Donmar. Maraming salamat. Welcome to Donmar TV, Fernando. Di ba? Affected kayo sa sinabi ni VP Sara. Tapos sasabihin yung laos. Paano naging laos yan? Napati nga statement ni VP Sara, nawiwindang kayo. Leader Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out, Kaya nga, bakit? Binibiro ba ni VP Sara ang SONA? Pangalawang beses na nga siya nakapunta dyan. Hindi naman nagsabi si VP Sara na biro yung SONA na yan. Kayo lang talaga, madumi lang talaga yung isip nyo, mga senador, mga congressman. H. Liza, Donmar, magandang hapon at sa lahat na nandito sa live mo. Kayo lang talaga madumi ang isip, kayong mga congressman. of context ang pahayag ng Vice President. Hindi. Kung out of context yun, no? Kung sa tingin ninyo masama ang sinabi ni VP Sara, kasi ganyan kayo, madumi ang isip ninyo. Pero, kung ikunin mo yung punto ni VP Sara, walang masama sa designated survivor. Buti nga, inappoint niya ang kanyang sarili. We can never tell what will happen. Hindi naman siguro nagbabanta. Kayo ng
ang dumi-dumi ng isip. President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng Sabi dito ni Heart Hati, Sir Don Mar, mamaya na yang pasalamat, ituloy ninyo ang video para makakonsentrate kaming nanonood sa live nyo. Alam mo, Hearty Hati, hindi ko yan i-ignore itong mga nagbibigay sa akin. Ako talagang magpapasalamat ako kung meron talagang nagpapakulay. Okay? Hindi pwedeng hindi ko banggitin yan. Kasi mahalaga sa akin yung mga tao na nagpapakita sa akin ng generosity. Ha? So, pasensya na po if maputol yung ating video at magpapasalamat ako dito sa mga nagpapakulay. Yun lang ang tanging paraan na makapagpasalamat ako. Okay? Kaya nga ako, ini-encourage ko nga lahat na it's okay kung hindi kayo magpapakulay. Hindi ako nanghihingi sa inyo talaga guys, no? Pero merong mga moderators at merong mga audience dito na gustong magpakulay kasi nga nagugustuhan nila, that's a sign of appreciation na nagpakita sila sa akin. So wala akong magawa dyan kundi magpapasalamat talaga. So pasensya na po. Taasan natin yung ating pasensya dito kung nanonood man kayo, kung nababothered kayo doon sa nagpapakulay, o lumipat na lang kayo ng ibang channel. Ako, hindi pwedeng hindi ko magpapasalamat sa kanila. Okay? Sorry na lang po, pero pina-priority ko kasi yung mga tao na generous, no? That's the only way that I can express my papasalamat. Pasensya na po pasensya na po. Yung kayo namang na mga nanonood dito na hindi nagpakulay, hindi ko naman kayo hinihingan at inyong panonood nyo sa akin, libre ito at hindi ako nanghingi sa inyo. So, let's give importance naman sa mga taong nagbigay ng pakulay, okay? Pasensya na po kayo kasi hindi pwedeng hindi natin papasalamatan, okay? Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung paano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, pero sila madumi yung isip. It's very clear yung anong ibig sabihin ng designated survivor. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman